Para si Enriquez. Ano gagawin dito? Protest po, sir. Protest na to? Ay, protest pa lang. Protest pa lang. O sige, sige. Bakit parang hindi pantay ito? Ano po yan? Itong ano? Oo. Rudy, parang hindi pantay oh. Ano ba yan? Ha? Tagilid oh. Pipihitin pa ang ano niyan. Yung torsion. Pero okay na sa transmission, saka yung makina. Okay na yung transmission saka makina. Yung pangilalim na lang. Oo. Iayos natin na hindi pantay oh. Sige. So atras. Atras muna. Atras muna. Mga kapatid. Sabado ngayon. So Sabado sweldo. Ayan. Saka maraming tumutubos para hindi na magstay dito ng isang araw pa. Linggo. Naku, punong-puno na po kami. Ito road test no. O sige, atras ka muna. Ano ba mga ginawa dito, Rudy? Injection pump, transmission. Overall ng ano, ng injection pump. Gwapo pala nung driver nito eh, oh. Hindi pantay yan, ha? Hindi pantay, oh. Sige. Tapos ito pa, yung CRB. Pauwi na rin. Ito po, ka-overhaul lamang po namin ng automatic transmission ito. Yan po yung nasiraan sa Baguio at tinowing po. Alam niyo po kung magkano ang nagastos niyan. Ito po, panoorin niyo po ang aking interview sa may-ari po nito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron akong kasama rito galing ng Baguio. Ay, kailan ba kayo nang galing ng Baguio? Last week po sir, mga 3 days ago po sir. 3 days ago. Parang hindi ka naman sa Baguio galing. Parang galing ka Germany. Yung food. Ano nangyari sa Baguio? Anong hindi magandang karanasan sa Baguio? Ayun po sir, bumigay po ang aming unit na CRV, papaakyat, yung transmission po nasunog yung... Nasunog. Opo sir, kaya kami talagang naabala ang aming lakad. Ang inyong bakasyon. Bakasyon, opo, Oo, nawalan ng saysay. Opo sir. Yung lamig ng Baguio. Uminit ba ulo nyo? Parang sir, Oo, dahil bakit uminit ang ulo nyo? Sa kabila nung hindi na nga kayo nakapamasyal, ano pang nangyari? ayun po sir, tinowing po yun sir, from Baguio, here, Antipolo sir. Antipolo. Opo. Mula Baguio, tinowing hanggang dito sa Antipolo. Kasi kung sira ang transmission mo, hindi mo na talaga mapapaandar. Yes po sir. Automatic transmission, Honda CR-V. Opo po sir. Okay, mga kapatid. Magkano ang siningil sa'yo ng towing truck? Sir, umabot po yun ng 24,000 towing one way from Baguio, papunta po dito sa Antipolo. Opo sir. Actually, humihingi pa nga po ng extra pero sabi ko, Hindi na kaya? yun lang yan. Oo, hindi na kaya. Pero, 24,000 pesos ang naubos sa towing. Tapos, siyempre, ito, in-overhaul pa namin. Naku, napalaki ang gastos. Nagbigay akong discount 5,000 para Yes po, sir. nakakaya kasi kay daddy po. thank you so much sir. Thank you po. Thank you. Yun, mga kapatid, ako po, hanggat sa makakatulong tayo, tutulong po tayo. Pero ito po ang good news ko sa inyo. Ang may-ari po ng Delta Motors diyan po sa Baguio, yung nandoon sa Magsaysay, ay aking pinsan. Mabait po yung pinsan ko po na yon, si Kuya Narciso de la Merced. Ngayon, kausap ko po yung sekretary niya na sabihan yung manager po diyan sa Delta Motors, diyan po sa Baguio City, na kung magsisiraan kayo ng transmission diyan po sa Baguio City at taga rito kayo sa Manila, no? Diyan nyo na lang po dalhin ang inyong mga sasakyan. Pwedeng diyan ibaba ang transmission dahil mga mekaniko naman po yung mga tao namin diyan at dadali na lamang po yung transmission dito sa Antipolo. At kami na po ang bahala para i-overhaul yon. At yun namang pag-i-install ulit noon, siyempre bibigyan namin ng proper instruction yung mga mekaniko po ng Delta Motors diyan po sa Baguio City. Sayang kung sinabi mo sana sa akin. Po sir, hindi po na alam. Pero ngayon sir, alam na namin. At Gusto mong masiraan ulit sa Baguio. Pero Oo. napakalaking tulong po nun sir. Oh, thank you rin po sa inyo sa pagtitiwala nyo. Pero yun, sigurado naman papayag po yung mabait kong pinsan. No, yan po ay si Kuya Narsing at saka si Kuya Betong, no? Siyempre, pag-aari po nila yung Delta Motor Sales Corporation diyan po sa Baguio City. Kung gusto nyo po, diyan nyo po dalhin ang inyong mga sasakyan, diyan kayo magpa-service
At kung kayo may mga katanungan, halimbawa, hindi naman talaga sa automatic transmission ang inyong problema. Meron kayong problema sa inyong sasakyan, diyan po kayo magpa-service at tawagan nyo po ako kung halimbawa gusto nyo pa kaming makausap dahil magagaling naman ang mekaniko namin dyan eh. Pero kung talagang gusto nyo pa rin ako makausap, wala pong problema. Kahit na sabihin nyo doon sa manager dyan, tatawagan nyo si Randy de la Merced, yung pong pinsan ng may-ari. Para po mabigyan po namin kayo ng mga suggestions or recommendations doon sa mga pinapagawa nyo. Eh paano ba? Babalik ba ulit kayo ng Baguio City? Opo, definitely. At kami, confidence naman na po at talagang maayos na po ito. Diretso na Oo. ulit ang bakasyon. Ikaw ba hindi ka ba nag-artista? Bakit ganyan ang kutis ko? Galing ka ba ng ibang bansa? Hindi po, talagang hindi lang po palalabas ng bahay. Hindi ka lumalabas ng bahay. O yun, anong pangalan ulit? Kurt po, sir. Kurt apelyido. Vertuso po. May asawa na? Meron po. Ay, wala na. Hindi na kayo pwede. Tulad po ng nasabi ko po sa inyo, kung nandyan kayo sa Baguio City or sa mga kalapit bayan dyan sa Baguio City, akyat po kayo dyan sa Baguio at hanapin nyo po ang Delta Motor Sales Corporations. Nandyan po sa Magsaysay bago makarating ng La Trinidad. Yeah, bago kayo makarating doon sa tulay, yung mga overpass dyan sa La Trinidad, nandoon po yung Delta Motors katabi po ng kapilya ng Iglesia ni Cristo dyan po sa Magsaysay. Okay mga kapatid, ito pong Toyota Rush na to, kapag nagmamadali ka, malalagay ka sa alanganin. Kasi may problema po ang cooling system nito. Nag-overheat po ito. Ang sabi ng may-ari kapag kapaakyat. Pero wala naman talagang kinalaman doon yung kapag kapaakyat ka dahil nga barado na ang radiator, may problema pa ang thermostat po nito. Ikaw ba ay nagmamadali at ang sasakyan mo ay may problema? Nagkataon, yung sasakyan na sinasabi ko ay itong Toyota Rush. Kaya lang, dahil sa pagmamadali niya, kapag umuwi dito sa lugar namin, dito sa Antipolo, sa Rizal, ay palibhasa ay bundok kami. So tuwing umaakyat sa bundok, ay nag-overheat, umiinit siya. So yun ang reklamo ngayon nung may-ari nung Toyota Rush na gagawin po namin ngayon. Dinala niya sa ibang mga mekaniko, pero hindi nila makita yung isang pyesa na hinahanap nila. Hindi nila makita yung thermostat valve kasi baka daw yun ang problema. Pero sa totoo lang, yun po talaga ang problema, yung thermostat valve na yun. Na kapag ka umaakyat kasi sa bundok, talagang mataas ang RPM mo, nagagalit ang makina mo, hindi na masyadong bumubukas yung thermostat. O yung valve na yun, kaya hindi ngayon maganda yung flow ng coolant. Kaunti lang yung umiikot-ikot doon sa radiator para mapalamig ng radiator fan. So ngayon, yun talaga ang problema. Kaso, hindi nila makita kung nasaan yung thermostat valve. Siguro kung yung may-ari nito sa kasa nagpagawa, alam kaagad ng mga taga-kasa. Siyempre, kotse nila yon. Kung Toyota kasa yan, kotse nila yung gagawin nila. Alam nila kung nasaan yung thermostat valve. Pero ito, papakita ko po sa inyo kung nasaan po yung thermostat valve. Kita ba, Glenn? Kita sa loob? O yan, built-in po yung thermostat valve dito sa pinaka-elbow niya. Yung pong mga elbow ng mga makina, kadalasan tatanggalin mo at makikita mo ngayon yung thermostat valve. Pag inalis mo yung elbow, makikita mo doon sa mismo nga pinaglalagyan niya. Dahil nga po sa ito ay built-in na doon sa loob, hindi nila ngayon makita. Ngayon, dahil itong thermostat valve na to ay kasama na dito sa elbow, kaya mahal ang halaga nito. So umaabot ng 3,000 mahigit. So ito na po yung pyesa, ipapakabit na namin doon sa aming senior mechanic, si Paring June, para matapos na po ang problema ng may-ari nito. So hindi po ang dahilan yung umaakyat kayo sa bundok nag-overheat. Kaya po nag-overheat dahil mataas ang RPM nyo palagi at hindi naman nakakasalubong ng hangin ang inyong makina, ang body ng inyong sasakyan. So syempre, kulang ngayon yun magpapalamig doon sa inyong radiator. Tapos, mahina pa yung flow ng coolant dahil nga ito hindi masyadong nakabukas dahil may problema na, kaya po kayo nag-overheat. Kuya! Kuya Edward, pakita mo. Ha? Pakita mo, si Kuya Edward. Eagles. Ang Eagles po kayo? NCR po. NCR, opo, ayan. Ano pong problema nitong inyong Ranger? Nag-delay siya sa pag na-drive mo, hindi siya nagre-release ng kanya. Opo, oo. Arangkada siya pero hindi siya makapag-segunda ganun. Opo, nako. Delay. Delayed. Tulad po ng isang Ranger na nandun, ganun din po malamang ang problema niyan.
Kaya yung nakaraang vlog ko, sabi ko, merong 2 Ranger na, yung nagawa namin na nasira yung mismong clutch drum. Sana hindi ito pangatlo. Sana nga. Sana hindi pangatlo. Ilan na po ba tinakbo nito? Nasa 64 yata. Bata pa. Oh, sa bagay yung Ranger na nandun, nasa 40 plus din lang di po ang tinakbo nun. Lang ang ano nito, hindi naman ako ang unang first owner. Ah, hindi kayo unang may-ari. Nung makakuha ko to, 53 ang well gauge niya. So, kaunti pa lang nagamit nyo, 11 pa lang. Oo. 11,000 kilometers pa lang ang nagamit, nagkaroon na ng issue. Wala na, okay kuya, pwede mo nang ipasok doon kuya para ma-road test na rin po. Ay, ilabas mo muna yung Pajero ko, iuwi ko yan. Labas mo muna. Yung Pajero ni Sargento, iuwi ko yun. Opo. Oh, yung truck. Sige. Peskan nyo po muna kay Rudy. Business po. Opo. Sige, nandyan lang naman sa Oceano, no? Opo, sa may ano lang po, sa may URS, Antipolo. Aha. Lampas lang kami ng konti doon, sir. Sige po. Ayun, kasama nyo po sila Rudy. Si Rudy. Sige po. Wala si Rudy. Awa.
Tomasito Angeles or Tom Angeles. Taga saan po kayo dito? Nagkaga ng May Kawayan, Bulacan. Pero ako po ay pinanganak sa Pulilan, Bulacan. Pulilan. Ay, nakarating ho kami. Talaga pong sinadya nyo po. Pinadya ko rito. talaga po ang pagpunta rito. Pero ano po yung sira nung Montero nyo? Ano po, ayaw pong kumapit ang drive. Pag minsan kumakapit, pag minsan ayaw. Ayaw. Oo, yun lang po. Baka naman may iba pa, hindi ko pa alam. Opo. Basta yun lang ang napansin ko. Sa drive, medyo kumakapit, pag minsan ayaw. Ganun. Dito, ano po pangalan ng mga nasa US po na anak nyo? Batiin nyo na po. Ay, Princess, kumusta ka na? Andito na kami kay Autorens, saka Mark. Yung anak ko kasi nasa Bank of America yan. Opo. Wow, Mark, medyo andito na kami kay Autorens, saka kay Mrs. Opelia o pangalan ng Mrs. ko eh. Opelia. Nasa San Francisco sila. Nasa San Francisco po sila. So okay. binata po pala kayo ngayon. Oo. Yung isang anak kong nurse nasa Austin, Texas. Pero may bantay kayo ngayon, nando. May bantay naman po pala kayo eh. Bantay ako ngayon. Ano pangalan po ng kasama niyo pong bantay? Si Michael po, Michael Angeles po. Michael De Los Santos. Si Miko. 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 Miko Angeles. E di pag ano po, babalik na lang po kayo dito para ayusin natin transmission. Ano po? Patadala ko na lang sa kanya kasi may sakit ako eh. Opo. Diba hindi ako nakakalakad? Pinilit ko lang lumakad ngayon. Ano sa inyo. ano pong masakit? Na-opera ako sa spine. Sa Ah. spine, no. Tapos meron ako sa tuhod na yung arthritis sa tuhod. Hindi ako masyadong makalakad. Opo. Tapos operado ako sa spine, sa likod. Ayun. Uy, tatlong buwan ako sa sa Cardinal. Sanuan. Medyo pagaling na ako. Sabi nga nung anak ko, pag ako na medyo makakalakad ng gusto, Ayan. balik uli ako sa kanya, sa Austin, sa Texas po. Texas. Yan. Princess, hello. Okay po, Tito. Bye-bye. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat.